Ito guys, nararamdaman natin yung emotional pain dito. Nawala na kayo ng tiwala dito sa person nyo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, you may be dealing with a person na medyo matigas yung ulo guys, stubborn, parang hindi masabihan. For some of you, pwedeng narcissistic din itong person mo, guys. Matabil ang dila. Ibig sabihin, masakit magsalita, no, for some of you. And parang yung mga words niya talagang tumagos sa damdamin nyo, mga kapiksi. And for some of you, parang nawawala na kayo ng tiwala dito sa person na to, guys. Okay? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong person, guys. I wish I could take back my words. I hide behind material things. I want to be more than friends. So, pwedeng yung iba sa inyo, guys, nasa friend zone pa lang kayo, no? Kasi sabi niya, I want to be more than friends. Yung sa iba, guys, pwedeng nasa friend zone pa lang kayo. Pero kung hindi na kayo friends, mga kapiksi, pwede rin kasi yung iba nagkahiwalay, tapos naging friends na lang, tapos parang ngayon, parang gusto niya ulit na maging more than friends ulit kayo. Kasi sabi niya, I wish I could take back my words, okay? So, pwedeng nagkaaway kayo nitong person mo, may mga sinabi siyang masakit sa'yo, na hindi maganda, na nakasakit sa inyo, especially pagdating sa mga material na bagay, no? Baka masyado naging materialistic itong person mo, masyadong maambisyon, or wala naman ako nakikita masama, guys, sa maambisyon as long as masipag naman, 'di ba? At hindi gumagawa ng pangit pagdating sa ambisyon nila. Pero yung pwede kasing yung iba sumusobra na, 'di ba? To the point na parang wala nang kumbaga parang hindi na balance, mga kapiksi. Alam niyo na ibig ko sabihin. Dapat lahat balance, 'di ba? Merong sa material na bagay, sa mga ambisyon, but at the same time you also value your relationship with other people. So baka nasobrahan siya, guys, sa mga material na ambisyon niya sa buhay. And or baka meron kayong pinag-awayan na something na material, pwedeng pera, 'di ba, or kung ano man, na nakapagsalita siya ng hindi maganda and tumagos sa inyo. So pwedeng relationship wise, pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng nagkaaway lang kayo pero in a relationship pa kayo. So yeah, ito naman, guys, yung mga emosyon sa pagitan ng person nyo. Pwedeng nararamdaman mo, nararamdaman nila, or parehas kayo na nararamdaman ito, guys. So, meron ditong respectful. So, kahit pa paano, guys, nire-respeto nyo pa rin yung isa't isa, no? Pwedeng nagkaaway lang kayo, pero nandun pa rin yung respeto. Kasi minsan, hindi naman maiwasan talaga yung away, no? Sa isang relationship. Wala naman kasing perfect na relationship dahil hindi naman tayo mga perfectong tao, guys. Pero at least yung respeto nandun pa rin sa inyo. Meron tayong trapped. Pwedeng natatrap sa isang sitwasyon. Pwedeng nagkakaaway din kayo. Parang meron kayong pinag-aawayan na parang paulit-ulit lang din, guys, no? And itong excited na to, mga kapiksi, pwedeng excited na maayos pa yung relationship, no? Especially ito, guys, diba, I want to be more than friends. So, nandun yung excitement sa mga kapiksi natin na nasa friend zone. Parang nandun yung excitement na maging more than friends kayo, mga kapiksi. So, comment down below, guys, kung naka-resonate kayo dyan sa mga energies and messages na yan. Dito naman, silipin natin yung nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong email, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Libra guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung ating feelings energy. This is both negative and positive guys. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an earth sign. Ito guys, nararamdaman natin yung emotional pain dito. Nawala na kayo ng tiwala dito sa person nyo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, you may be dealing with a person na medyo matigas yung ulo guys, stubborn, parang hindi masabihan. For some of you, pwedeng narcissistic din itong person mo, guys. Matabil ang dila. Ibig sabihin, masakit magsalita, no, for some of you. And parang yung mga words niya talagang tumagos sa damdamin nyo, mga kapiksi. And for some of you, parang nawawala na kayo ng tiwala dito sa person na to guys, okay? Kaya lumalabas itong message na I wish I could take back my words, kasi alam niya na nasaktan nila kayo dahil dun sa mga hindi magagandang salita na nabitawan niya. Pero ganun siya eh, kumbaga parang that's the way he or she is. Sanay siya ng ganun, mga kapiksi. Pero ito guys, nakikita natin na parang ilang beses nyo nang pinag-iisipan na hiwalayan itong person na to, kasi yung iba sa inyo parang hindi nyo na rin matiis and gusto nyo mag-focus sa inyong healing, mga kapiksi, no? Kasi parang sobrang sakit na rin yung nararamdaman nyo, and yung iba sa inyo parang binlock nyo na rin itong person nyo, mga kapiksi, or parang gusto nyo na silang i-block guys. In reality guys, parang nakikita natin dito na gusto nyong yung person mo ayaw kanyang pakawalan, no? Kasi parang sa kanya award ka, no? Parang isa kang medal sa kanya, pero masama ugali niya. Excuse for the words, hindi naman sa lahat, no? Pero parang may pagkamasama yung ugali nitong person nyo, mga kapiksi. Hindi siya marunong magparamdam ng tamang pagmamahal. We also cannot say kung mahal ka talaga niya, pero gusto niya na nasa tabi ka niya. Parang gusto niya na kinokontrol ka. And kayo, parang nasasakal na kayo na gusto niya na makawala dun sa person nyo. Kahit na may feelings kayo sa kanya, pero sobrang sakit na yung nararamdaman nyo. Kasi nga, medyo masakit magsalita itong person nyo. To the point na yung iba sa inyo parang binlock nyo na rin yung communication nyo with this person, kasi gusto nyo nang totally makamove on sa kanya guys. Pero nandito pa rin yung parang natatrap pa rin kayo dito sa emosyon, mga kapiksi, no? Ayan, ito yung sinasabi natin na natrap. Yung ibang natrap naman sa inyo guys, literal na hindi kayo makaalis dun sa relationship kasi yung iba sa inyo walang trabaho, umaasa lang dun sa specific person, lalo na kung may mga anak kayo tapos si SP mo lang yung nagtatrabaho. Ginagamit niya yun, mga kapiksi, para hindi kayo makawala sa kanya, okay? Tapos yun, parang minamaliit ka niya or something. Di ko alam kung ba't ganun siya, pero ganun yung mga narcissistic guys, no? Usual na trait nila yon, yung minamaliit nila yung person nila para magmukha silang macho, pogi, maganda, or whatever, mga kapiksi. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na parang sa kanila medal ka, award ka, pan-display ganyan, pero parang ginagamit ka niya to boost, para ma-boost yung ego niya, mga kapiksi. But
And marunong siya maglaro. Libra, he or she can play the game na parang push and pull. Excuse me guys. Pag sinabing push and pull, parang tutulak ka niya, tapos pagka lumalayo ka na, hihilahin ka niya pabalik. Magaling siya mag-control, mga kapiksi, ng inyong emosyon. Kaya yung iba sa inyo parang natatrap din. Ibig sabihin, kapag okay ka sa kanya, andun pinapakita niya magaspang na ugali niya, yung totoong siya bilang narcissistic. Pero pagka umaayaw ka na sa kanya, ganyan, bigla itong kakambyo, no, na magbabait-baitan sa inyo, lalambing-lambingin ka, ganyan, para hindi mo siya iwan. Tapos kapag balik to normal na naman siya. So magaling siya mag-manipulate sa inyo, Libra. So, yeah. Yun yung nakita natin, mga kapiksi. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo, mga kapiksi. And kung if you are dealing with a narcissistic, meron tayong pampabait na subliminal, mga kapiksi, no, para maging mabait yung trato niya sa inyo guys. So yun yung pinaka the best na subliminal na pwede yung pakinggan, mga kapiksi. Alright? So for more tarot readings, Libra, ito yung playlist natin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.